Kung isa ka sa milyon-milyong tao na regular na bumibili sa Shein, alam mo kung gaano kasarap ang feeling na makakuha ng trendy na damit sa napakababang presyo. Pero bago ka mag-checkout ng susunod mong order, may isang lugar sa China na dapat mo munang malaman. Kasi ang murang presyo na nakikita natin sa app ay may kapalit na ginagawa sa likod ng mga eksena. At kapag nalaman mo ang totoong nangyayari doon, baka hindi ka na bumili muli ng Shein. Balikan natin ang kwento para maintindihan ang totoong operasyon ng Shein. Kailangan muna nating malaman kung saan talaga ito ginagawa. Sa Nangkun, Guangzhou, mayroong isang lugar na tinatawag ng mga lokal na Shein Village. Alas 7:30 ng umaga, Sabado, ilang manggagawa na lang ang nagsisimula sa kanilang araw. Pero sa loob lamang ng 10 minuto, napupuno na ang mga kalye ng mga taong papasok sa trabaho. Pero hindi ito basta isang ordinaryong industrial zone. Tinatayang 300,000 tao ang nagtatrabaho dito araw-araw. Bago pa man naging malaki ang Shein, ito ay isa na sa mga pinakamalaking garment hub sa China. Kaya naman hanggang ngayon, mga 5,000 factories ang matatagpuan dito. Mahigit 500 sa kanila ang core suppliers ng Shein. At isa pang 1,000 na maliliit na workshops ang gumaganap bilang subcontractors nila. Pero hindi lang factories ang nakikita mo dito. Job ads ay nasa lahat ng dako. Karamihan ay mula sa mga Shein factories. Pero kakaunti lang ang naglalagay ng aktwal na sahod. Kaya naman, may nakausap na 2 lalaki na naghahanap ng ironing jobs. Ayon sa kanila, hindi biro ang pag-iron. Buong araw kang nakatayo. Kailangan mong maging eksakto sa bawat detalye. Kaya nga, karaniwan ay hindi babae ang hinahire para dito. Pero mas nakakagulat. Isa sa mga kausap ay nagsabing nagsimula na ang kanyang katrabaho sa ganitong trabaho noong siya ay 7 o 8 taong gulang lang at ginagawa na niya ito sa loob ng 30 taon. Kaya naman ang pinakabisi na oras para sa pag-hire ay sa umaga, lalo na para sa mga temporary workers. May mga factories na inilalabas mismo sa kalye ang kanilang best-selling items. Tinitignan ito ng mga tao. Kinukumpara nila ang piece rates. Ito ang paraan kung paano sinusuportahan ng village ang small batch, quick response production model ng Shein, kung saan pinapanatili nilang mababa ang inventory. Kapag may viral na item, mabilis silang pinipilit na mag-produce ng mas marami. Mula sa disenyo hanggang sa palengke, maaaring aabutin lamang ng 72 oras. Pero may isang mahalagang katanungan. Ano ang tungkol sa child labor? Kaya naman, matapos ang isang mabilis na pagsusuri sa loob ng factory, malinaw na ipinagbabawal ang child labor dito. Nakausap din ang isang babaeng nagtatrim ng loose threads. Ayon sa kanya, depende ang sahod sa kung gaano kakomplikado ang garment at kung gaano kabilis ang manggagawa. Transparent ang rates, pantay ang bigay sa lahat. Pero ang karaniwang bayad, 3 hanggang 12 sentimo lamang bawat piraso. Pero sa loob ng isa sa mga factory, nakita ang Code of Conduct ng Shein. Sinasabi nito na dapat maayos ang schedule ng mga oras ng trabaho, alinsunod sa lokal na batas. Pero ang totoo, karaniwang nagtatrabaho ang mga tao ng 12 hanggang 13 oras kada araw. Iyon ay halos 80 oras kada linggo. Halos doble ng legal na 40 oras na limitasyon sa China. Kaya naman, mula sa perspektibo ng Shein, sinasabi nilang competitive ang kanilang binabayad. Mas mataas pa raw ng 40 hanggang 75% kumpara sa lokal na average. Base sa isang wage investigation na inilathala nila 3 taon na ang nakalipas. Pero kahit totoo ang mga numerong iyon, kung hindi mo babanggitin ang sobrang haba ng oras ng trabaho sa likod ng bayad na iyon, mahirap sabihin talagang competitive ang sahod. Pero bakit lahat dito ay piece rate? Kaya naman, ayon sa isang factory manager, ang piece rate ay isang must dito. Pangunahing dahilan, mahigpit na pinipiga ng Shein ang profit ng mga factory. Sa Douyin, ang bersyon ng TikTok sa China, marami ng Shein suppliers ang nagbabahagi ng kahirapan sa pagpapatakbo ng isang factory. Ayon sa isang taong nakakakilala ng maraming Shein suppliers, mga 10 hanggang 20% lang ang kita nila mula sa Shein.
Pero para sa cross-border e-commerce, kailangan mo ng hindi bababa sa 50% para talagang kumita dahil sa maraming panganib sa pagpapadala ng produkto sa ibang bansa. Minsan, mas mahal pa ang shipping cost kaysa sa produkto mismo. Pero sa likod nito, malaking papel ang ginagampanan ng pricing team ng Shein. Nagbibigay sila ng suggested selling price sa mga suppliers. At minsan, mas mababa pa ang presyong iyon kaysa sa cost ng item mismo. Kaya naman, ayon sa isang factory owner na matagal nang gumagawa ng damit para sa Shein, kapag tumaas ang benta, bumabalik ang Shein para humingi ng mas mababang presyo. Kung tatanggi ka, makikita mo sa loob ng ilang araw ang parehong item na mas mura pa sa platform. Sinabi niya, "Ako ang nakaupo sa lahat ng inventory. Ako ang nagmamadali para maihatid ang mga order. Ibinibigay ko na ang pinakamababa kong presyo at gusto pa nilang tapatan ko ito ng kalahati. Wala akong pinagsimulan ng anumang puwang para mabuhay." Ngayon, 2 kilometro lamang mula sa village, ang headquarters ng Shein. Pero ang mga empleyado sa office ay sumusunod sa tinatawag nilang 242 rule. Inaasahang magtrabaho ng hindi bababa sa 242 oras kada buwan. Iyon ay katumbas ng 8 oras kada araw. Kung magtatrabaho ka ng walang tigil sa buong buwan. Kaya naman, noong nakaraang taon, nagbago ang rule. Naging 264 na oras na. 24 na oras na lamang ang layo mula sa extreme 976 na work culture sa China. Pero ayon sa isang dating empleyado ng Shein, isinulat niya sa Red Note, isang social media platform sa China, "Hindi ko inaasahang yumaman sa pagtatrabaho ng 242 o kahit 264 na oras kada buwan. Hindi ako ipinanganak para magtrabaho lang tulad ng isang baka o kabayo. Narito ako para tamasahin ang mundo." Kaya naman, para sa mga manggagawa sa factory, hindi ang mahirap na trabaho ang kinakatakutan nila. Ito ay ang kawalan ng katiyakan, kung may order ba bukas o wala. At ngayon, mayroon ng malaking hamon na kinakaharap ang buong village. Pero maraming factories ang nagsara na ngayong taon. Ayon sa ilang manggagawa, hindi sila sigurado kung bakit, pero pinaghihinalaan nilang may kinalaman ito sa US-China trade tensions at sa bumabagal na ekonomiya sa China. Kaya naman, may isang shoe factory na halos walang laman na. Ayon sa isang babae doon, kulang na ang mga order at natatakot siya kung saan siya susunod na magtatrabaho. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 3 hanggang 12 sentimo. Bawat piraso. 12 oras kada araw. Hindi ito basta isang factory tour. Ito ay isang pagsisid sa katotohanan sa likod ng bawat murang damit na binibili natin online. Isang katotohanang puno ng pawis, kawalan ng katiyakan at struggle ng 300,000 tao araw-araw. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isa sa milyon-milyong regular na bumibili sa Shein. Naiintindihan ang appeal ng murang presyo at trendy na disenyo. Pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo, sa likod ng bawat presyong sobrang mura, may isang tao na nagtatrabaho ng 12 hanggang 13 oras kada araw para lang kumita ng ilang sentimo bawat piraso. Hindi ito nangangahulugang dapat mo nang itigil ang pagbili. Ito ay isang paalala lamang na maging mas mulat sa totoong kwento sa likod ng ating mga binibili. Ang pinaka-hindi karaniwang anggulo, hindi ito basta isang kwento ng isang fast fashion brand. Ito ay isang kwento ng 300,000 taong nagtatrabaho araw-araw sa likod ng bawat item na nakikita natin sa Shein app. At ng sistemang nagpipilit sa kanila na tanggapin ang mababang bayad dahil sa pressure na ipinapataw ng isang malaking korporasyon. Naglakad ako sa mga factory na ito at nadama ko ang matinding struggle ng mga tao roon. Nakita ko ang malawak na low-cost labor force na nagtutulak sa manufacturing boom ng China. Pero nakita ko rin ang presyo nito. Sa ilalim ng mahinang proteksyon para sa mga manggagawa, ang hyper-competitive na kultura ng trabaho ay may malaking epekto sa personal na buhay ng mga tao. Kaya sa susunod na mag-check out ka ng susunod mong Shein order, alalahanin ang village na ito. Alalahanin ang mga taong gumawa ng bawat piraso.
Hindi para husgahan ang iyong pagbili, kundi para maging mas mulat sa totoong presyo ng bawat murang bagay na ating nakikita sa ating mga screen.